Batugan kang babae ka. Wala kang mararating sa buhay dahil sa katamaran mong yan. Hintayin mo ang karma mo! Yun ang mga salitang paulit-ulit na pumapasok sa isipan ni Jelay habang nakatitig siya sa sariling refleksyon sa salamin. Ang itsura ng kanyang muka ay hindi maipinta dahil sa mga koloreteng nagkalat. Mugtong-mugto ang mga mata sa kaiiyak at ang puso ay durog at wasak. At ang mga masasakit na salita sa nakaraan naglabas-pasok sa kanyang tenga. Pilit na binabagabag ang kanyang konsensya. At dahil sa labis na galit na namumuo sa kanyang puso kung bakit siya humantong sa ganong sitwasyon, itinaas niya ang kanyang munting kamao at isinuntok ito sa salamin. Isang malakas na suntok ang kanyang binitiwan dahilan para mabasag ang salamin at dumugo ang kanyang kamao. Kasabay nito, ang kanyang pagsigaw kung bakit siya pinaparusahan ng Diyos. Sa mga oras na yon, wala na siyang paghuhugutan ng lakas para lumaban sa buhay. Tanging naisip niya na lang, sumuko na at iwan ang mundo. Subalit bago niya pagawin ang isang masamang bagay, napahinto siya nang makita ang isang suot niyang bracelet. At yun ang bagay na pumigil sa kanya at ibinalik siya sa nakaraan. Happy 18th birthday, anak. Masayang-masaya si Mami na may dalaga na ako. Isang napakagandang dalaga. Masaya rin ako para sa'yo, anak. Again, happy 18th birthday. Deserve mo ang lahat ng meron ka ngayon. And always remember, I love you so much. Thank you, Mami at Daddy. Ginawa niyong engrande at special ang debut ko kaya hindi ko to makakalimutan. Nung gabing yun, masayang nagsalo-salo ang pamilya Bermudez sa espesyal na gabi ni Jelay na tumuntong na sa legal na edad. Napaka-engrande ng kanyang debut. Isa itong Barbie-inspired theme na kinagigiliwan ng kanilang mga bisita. At marami ring namangha sa suot niyang kulay rosas na gown na ginawa pa ng isang magaling na designer. Talagang hindi niya malilimutan ang gabing yon. Lalo na't naroon ang kanyang mga magulang na naging saksi sa kanyang pagiging ganap na babae. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtanda, may isang ugali si Jelay na hindi nagbago. At yun ay ang kanyang pagiging batugan. Lumaki kasi siyang spoiled at binuhay na parang isang prinsesa. Halos ibigay na ng kanyang mga magulang ang lahat para lang mapasaya siya. Hindi siya kailanman tinuruan ng mga gawaing bahay. Tanging alam niya lang ay humilata, kumain at matulog. Yun na tuloy ang nakasanayan niya. Kaya kahit tumanda na siya, hindi niya pa rin alam kung paano magsaing. Lagi lang siyang nakadepende sa mga kasambahay na kaliwat kanan niyang inuutusan. Ngunit huli na ang mag-asawa para maagapan ang ugali niyang yon dahil napansin lang nila ng sunod-sunod nang nagsialisan ng kanilang mga kasambahay. Nagreklamo ang mga ito dahil sa matinding pagod sa pagiging batugan ng kanilang anak. Parehong nag-aalala si Leia at Samuel kung papaano nila didisiplinahin ang anak, gayong walang maidudulot na maganda rito ang pagiging batugan. Siguro, oras na para kausapin natin si Jelay. Hindi talaga magandang ma-spoiled lang siya habang buhay. Paano kung mawala tayo? Paano na lang siya? Alam ko, Han, kasalanan talaga natin to dahil sa kapabayaan natin. Sobra tayong nag-focus sa trabaho kaya wala na tayong oras para disiplinahin siya. Wala na rin tayong ibang ginawa kundi ibigay ang mga luho niya. Kaya tuloy siya nagkaganyan. Kailangan natin siyang kausapin. Habang may oras pa tayo, pagsabihan natin siya sa kung anong tama at mali. Tumatanda na rin kasi siya kaya alam ko magbabago rin siya. Sige, Han, pag-uwi niya mamaya, basta maging mahinahon lang tayo sa kanya. Hindi natin siya kailangang sigawan o bulyawan. Baka masaktan ng bata. Dalaga na pala ang anak natin. Matapos ang masinsinang usapan ng mag-asawa, hindi na sila nagdalawang isip na kumprontahin ang kanilang anak na si Jelay nang umuwi ito kinagabihan. Pumasok naman ito sa bahay na may dalang maraming shopping bags na pinabuhat niya pa sa mga bodyguard. Buong araw kasi itong nag-shopping kasama ang kanyang mga kaibigan. At ang kanyang ginamit na pera, walang iba kundi mula sa black card na bigay ng ama.
Mom, Dad, I'm home. Sorry natagalan ako. Naglibot kasi kami sa mall at nag-watch ng movie. Anak, 10:00 na. Hindi mo ba napapansin ang oras? Ilang beses ka nang ginagabi lagi ng uwi. Alam mong delikado sa labas eh. Kaliwat ka na ng mga krimen ngayon. Pasensya na, Dad. Nag-enjoy lang talaga ako with my friends. Tsaka, nandito naman si Manong Freddy para bantayan ako. Kahit na. Paano kung may mangyari pa rin masama sa'yo? Huwag kang laging pakampante, Jelay. Hindi lahat ng oras nandyan si Manong para mabantayan ka. Chill, Dad. Wala naman nangyari sa akin. Look, umuwi akong ligtas. Anyway, inaantok na ako. Gusto ko na matulog. No, hindi ka muna matutulog. Pumunta ka sa sala dahil kakausapin ka namin ng mami mo. Why, Dad? Ano bang problema? Malalaman mo mamaya. Basta magpalit ka muna sa kwarto mo. Kahit yung suot mo hindi nakaaya-aya oh. Pwede ka mabasto sa labas ng mga manyak. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Jelay na nanibago sa tono ng pananalita ng ama. Sanay siyang laging kinakausap nito ng mahinahon. Kaya nakaramdam siya ng kaba at napaisip kung may nagawa ba siyang kasalanan. Sumunod naman siya sa utos nito at matapos magbihis, bumaba siya sa sala kung saan naghihintay sa kanya ang mga magulang na nakaupo sa mesa. Anak, maupo ka rito sa tabi ko. Teka nga pala, nagapunan ka na ba? Yes, ma'am. Kumain na kami ng friends ko sa isang resto. At bakit niyo po pala ako gustong kausapin? May problema ba? Oo, kakausapin ka namin dahil may nakikita kaming problema. Yun ay ang pag-uugali mo, Jelay. Ugali ko? Ano namang ginawa ko, ma'am? Wala naman ako sinaktan o binuli. Hindi tungkol dyan. Tungkol ito sa pagiging tamad at spoiled mo. Matagal ka na dapat namin kinumpronta, anak eh. Pero dahil takot kami masaktan ka, hindi namin ginagawa. Naging pabaya na kami sa pagdidisiplina sa'yo, kaya tuloy naging ganyan na ang ugali mo. Oo, anak. Tama ang dad mo. Noon pa man, lagi lang namin iniisip ang kasiyahan mo. Bigay kami ng bigay sa kung anong hingin mo. Kaya hindi mo na alam kung paano paghirapan ang isang bagay bago ito makuha. Ma'am? Dad? Seryoso kayo? Yun ang problema niyo sa akin? Hindi ba sabi niyo sa akin na hindi ko kailangan na maghirap? Na ibibigay niyo ang lahat para hindi ko maranasan ang hirap na naranasan niyo noon? Baka sa mga mukha ng magulang niya ang pagkadismaya. At yun ay dahil mali ang pagkakaintindi ng anak sa sinabi nila nung bata pa siya. Aminado silang nagkulang talaga sila sa pagpapaintindi sa kanilang anak kung ano ang realidad ng buhay. Kaya ganito na lang ito kababaw mag-isip. Anak, hindi ibig sabihin na ibibigay namin ang lahat. Magiging ganyan ka na. Gusto naming maging grateful ka. Ipakita mo sa amin kahit sa maliit na bagay. Kahit tumulong ka man lang kahit konti sa mga gawaing bahay. Na kahit may mga kasambahay tayo, hindi mo na dapat inaasa sa kanila ang lahat. Kumilos ka kahit papano. Pero hindi ko naman trabaho yun, ma'am. Lagi akong busy sa school dahil gusto kong maging achiever. Yun lang naman ang ma-offer ko sa inyo. Ang mga medals at certificates ko. Don't tell me na hindi pa rin yung sapat sa inyo. Nakikita naman namin ang effort mo at natutuwa kami sa pagsisikap mo sa pag-aaral. Pero walang kabuluhan yon kung hindi mo ito maa-apply sa buhay at magiging ganyan ang pag-uugali mo. Kailangan mo ring matutong kumilos sa sarili mo. Huwag ka nagagalit pag hindi nasusunod lahat ng gusto mo. Kailangan matuto ka rin kumilos at huwag iasa ang lahat sa iba. Hindi ka rin naman namin pinipressure na maging achiever, Jelay. Ang tanging gusto lang namin, maging responsable at accountable ka. Ayaw namin yung nakikita namin sa'yo na puro ka lang utos. Isipin mo rin na hindi habang buhay nasa iyo ang lahat. Lalo na kami ng mami mo. Darating din ang panahon na lilisanin namin ang mundo. So anong gusto niyong gawin ko? Gawin ang lahat ng ginagawa ng mga kasambahay? Ano pang point na pinag-aaral niyo ako? Kung yun lang pala ang gusto niyo mangyari sa akin. Anak, hindi mo naiintindihan. Hindi ka namin gustong gawing kasambahay. Gusto naming matuto ka mula sa maliliit na gawain. At isa pa, huwag mo silang minamaliit. Baka nakakalimutan mong nagsimula ang mami mo bilang namamasukan sa ibang bansa. Jelay, buksan mo naman ang isipan mo. Hindi pwedeng maging tamad ka na lang habang buhay. Hindi mo maaabot ang mga pangarap mo kung lagi ka nakadepende sa amin. Matuto ka namang tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kung alam niyo lang na mag-isa kong hinaharap ang lungkot na lagi niyo kung iniiwan ni Dad dahil sa mga business meetings niyo.
Kahit binibigay niyo sa akin ang lahat ng material na bagay sa mundo, hindi niyo naman maibigay ang kalingang hinahanap ko. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit ako lumaking ganito. Mula ng gabing yon na nag-usap sila, nagsimulang magkaroon ng pader sa pagitan ni Jelay at ng kanyang mga magulang. Nasaktan siya sa mga sinabi nito na dinamdam niya ng husto. Ang tumatak sa isip niya, gusto nilang iparating na siya ay isang iresponsabling anak na wala ng ginawang tama. At dahil doon, nagsimulang gumuho ang ilusyon na isa siyang perpektong anak, na ang mga na-achieve niyang awards, mga medals, certificates at trophies, nagmistulang isa na lang display. Hindi niya na maramdaman ang kasiyahan dahil hindi pala yun sapat para maipakitang nagpapasalamat siya. At mula nun, sinimulan na siyang disiplinahin ng mga magulang. Bawat araw na gumigising siya, wala nang mga yaya ang naghahain sa kanya ng agahan. Gusto nila siyang matutong kumilo sa kusina at magluto ng sariling pagkain. At binawasan din nila ng malaki ang allowance niya para matuto siyang magtipid. At hindi lang puro pagwawaldas ang iniisip. Ma'am, hindi enough tong bigay niyo sa akin. Kukulangin to para this week. Marami akong kailangan bilhin na skincare. Anak, nasabi na namin sa'yo na babawasan namin ang allowance mo. Napakarami mo ng gamit sa vanity table mo. Puro ka nalang bili ng bili. Matuto ka namang magtipid. No way! Hindi ko kakayanin to, ma'am. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko kapag hindi ko na sila nalilibre? Nakakahiya, ma'am. Anak ako ng mayaman tapos 3K lang ang pera ko? This is unfair! Huwag matigas ang ulo, Jelay. Hindi tamang lagi ka nalang nagpapasika sa mga barkada mo. At sa totoo lang, anak, dito mo malalaman kung sino ang tunay mong kaibigan. Dahil sinasabi ko sa'yo, may kaibigan ka lang kapag may pera ka. Pero pag wala na, tingin mo sasamahan ka pa rin nila? Natahimik lang si Jelay sa sinabi ng ina at padabog na umalis. Napilitan na lang siyang tanggapin ang 3,000 kahit na naiinis siya dahil hindi ito sasakto, lalo na't magastos siyang babae. Sa sobrang gastos niya, kaya niyang magwaldas ng 50,000 sa isang araw. Lumaki kasi ang ulo niya mula nang sambahin siya ng mga kaibigan kaya mas lalo siyang nagpapasikat na nililibre niya sila kahit saan. At dito niya na natikman ang realidad ng buhay. Na tama pala ang kanyang ina. Dahil wala na siyang maibubuga, nagsimula nang magbago ang ugali ng kanyang mga kaibigan na nasanay na lagi siyang nagpapakitang gilas. Sa patuloy na pagdidisiplina ng mga magulang, hindi pa rin ito matanggap ni Jelay na nagsimula ng magrebelde. Umabot na sa puntong nagsanla na siya ng mga mamahaling alahas niya para meron siyang dagdag na pera. At naisipan niyang isanla ang isang bracelet na binili pa ng mga magulang sa Japan. Subalit natigilan siya dahil yon ang bracelet na sinusuot niya mula nung bata pa siya. Hindi nawalay sa kanya ang bracelet na yon dahil bigay ito sa kanya ng kanyang mga magulang upang bigyan siya ng proteksyon sa kapahamakan. At maging sa kasalukuyan, ito ang bagay na pumigil sa kanya na sumuko. Na sa halip tapusin niya ang sariling buhay, unti-unti siyang nagbalik tanaw. Sa patuloy na pagre-rebelde ni Jelay, mas lalong nadismaya ang mga magulang niya sa inaasal niya. Halos hindi na siya umuuwi ng bahay dahil pagod na siya sa paulit-ulit nilang paninermon. Mas pinili niya na lang manuluyan sa mga barkada na nag-impluwensya sa kanya ng mga masasamang bagay, tulad ng pag-inom at paninigarilyo. Alam niyang nakakasira yon sa kalusugan, ngunit nang masubukan niya, doon niya naramdaman ang saglit na kaginhawaan. Malayo sa problema at stress sa pamilya. Sa gitna ng pagsasaya kasama ang mga barkada, nakita niyang tumatawag ulit ang kanyang ina. Subalit mabilis niya itong pinatayan ng cellphone. Paulit-ulit niya yung ginagawa simula nang lumaya siya. Wala na siyang takot pa sa kung anong magiging reaksyon nila dahil ang mahalaga sa kanya, ang kalayaan niya lang. Ngunit kahit anong pag-iwas niya, hindi matahimik ang konsensya niya na pinag-aalala niya ang kanyang mga magulang. Kaya nang tumawag ulit ang kanyang inang si Leia, lumabas siya saglit para sagutin ito.
Anak, mabuti naman at sumagot ka na sa tawag ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka ba nagkakaganyan? Umuwi ka na dito sa bahay. Bakit pa ba ako uuwi kung puro sermon na lang ang bungad niyo sa akin? Di ba nga wala na akong ginawang tama? Kaya mabuti nang lumayas na lang ako. Jelay, maawa ka naman sa amin ng daddy mo. Wala na kaming tulog sa kakahanap sa'yo. Nasaan ka ba ngayon at susunduin kita? Huwag niyo na akong hanapin, ma'am. Masaya na ako kung nasan ako. Hayaan niyo na lang ako. Matanda na rin ako. At saka diba, ginusto niyong matuto ako sa buhay. Pero hindi sa ganitong paraan, anak, na mapapariwara ka. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Alalahanin mo, ikaw lang ang kaisa-isa naming anak. Kung mawawala ka, paano na lang kami ng daddy mo? Kung mahal niyo ako, hindi niyo sana ako pinabayaan noon, ma'am. Kung may sisisihin man dito, kayo ni Dad yun dahil pabaya kayo. Trinato niyo lang akong parang laruan na pwede niyong iwan kahit kailan. At sa mga panahong kailangan ko kayo, lagi kayong wala. Anak, patawarin mo kami. Umuwi ka na, please. At Hindi na pinatapos ni Jelay ang sasabihin ng ina dahil mabilis niyang pinutol ang tawag. Inoff niya ang cellphone para hindi na sila makatawag pa ulit. Bumalik din siya sa loob at ngumiti sa mga kaibigan upang magpanggap na wala siyang problema. Habang sa kabilang banda, parehong nag-aalala sina Leia at Samuel dahil hindi na makontak pa ang anak na si Jelay. Ilang araw na nilang hinahanap ang anak, ngunit hindi talaga nila ito matagpuan. hindi ko na alam kung anong gagawin natin kay Jelay. Sinubukan ko nang kausapin siya pero matigas ang puso niya. Hindi na siya katulad ng dati na nagagawa nating kausapin ng matino. Maling-mali talagang ginawa nating parusa sa kanya. Kaya nagre-rebelde na siya sa atin. Walang mali sa ginawa natin, Leia. Ginawa natin ang nakabubuti para sa kanya para magbago siya. Pero siya tong matigas ang ulo. Kaya kung gusto niyan lumaya, sayaan na natin. Tignan mo kung hindi yan umuwi kapag walang-wala na yan. Pero paano kung may mangyari masama sa kanya? Sa kabila ng pagkadismaya at galit, bakas pa rin ang takot sa kanilang mga mukha habang iniisip ang kaligtasan ng kanilang anak. Sa huli, wala na rin silang nagawa pa kundi hintay na lang itong bumalik. At dahil meron pa silang mga negosyo na aasikasuhin, pinili muna nilang umalis ng bansa at pinaubaya sa kanilang pinagkakatiwalaang tauhan ang kanilang bahay at anak. Nalaman naman ni Jelay ang pag-alis ng kanyang mga magulang papuntang Amerika at nakaramdam siya ng tuwa na wala nang manggugulo sa kanya. Bumalik din siya ng bahay para lang kunin ang mga damit at alahas para isangla. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng tauhan na si Mike na siyang pinagbilinan ng kanyang mga magulang. Miss Jelay, ibalik mo yung mga alahas. Kung kukunin mo yan, hindi ako magdadalawang isip na ipadampot ka dahil ito ang bili ng mga magulang mo. At sino ka para maanduhan ako? Isa ka lang namang sunod-sunuran na trabador nila, Dad. Huwag na huwag mo akong pakikialaman, ha? Dahil kaya kitang siraan sa kanila. Mabuti pa makinig ka na lang. Hindi matutuwa ang mga magulang mo sa ginagawa mo. Hindi mo ba nakikita ang pagsasakripisyo nila para sa'yo? Sobrang swerte mo sa kanila. Kaya wag mo naman silang pahirapan ng ganito. Wala ka nang pakialam sa kung anong gagawin ko. Hindi ka parte ng pamilya namin kaya umalis ka dyan. Binastos pa ni Jelay ang mabait na katiwala ng pamilya na matagal nang naglilingkod sa kanila. Nadismaya rin ito sa nakita dahil hindi ganun ang dalaga noon. Ngunit dahil hindi ito nakikinig sa kanya, napilitan siyang tumawag ng mga gwardya para ipadakip si Jelay na ninanakaw ang mga alahas. Subalit bigla namang nakatanggap ng isang masamang balita ang lalaki mula sa kanyang cellphone. Isang balitang ikaguguho ng mundo ng dalaga. Jelay, patay na ang mga magulang mo. At anong klaseng prank yan? Tingin mo madadala nila ako sa ganyan? Hindi ako nagbibiro, Jelay. Tignan mo tong balita. Kasama sila sa mga pasahero ng eroplanong bumagsak sa dagat. Hindi yan totoo. Sana nga hindi totoo, Jelay. Hindi agad naniwala si Jelay sa sinabi ng tauhan nila dahil sa isip niya, isa lang itong pakana ng mga magulang niya para hulihin siya. Ngunit nang buksan niya ang TV, doon na bumungad sa kanyang balita tungkol sa isang eroplanong bumagsak sa dagat at wala ni isang nakaligtas. Dahil sa sobrang pagkabigla, pinatay niya ang TV at mabilis na kinuha ang kanyang cellphone. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga magulang. Umaasang sasagot sila para malamang hindi totoo ang nasa mga balita.
Mami, Daddy, sumagot naman kayo! Paulit-ulit na tumawag si Jelay at hindi siya tumigil sa loob ng ilang minuto. Umaasa pa ring tumigil na sila sa pananakot sa kanya. Ngunit kahit anong gawin niyang pagtawag, hinding-hindi niya na muling maririnig ang boses ng kanyang mga magulang na pareho ng nilamon ng karagatan. Naniwala na lang siyang wala na ang mga magulang niya nang banggitin ang mga pangalan ng mga biktima sa trahedya sa Himpapawid. At naroon ang pangalang Leia at Samuel Bermudez. Nang dahil sa trahedyang yun, nagbago na ang takbo ng buhay ni Jelay. Nadepress siya sa loob ng ilang mga buwan. Hindi na siya makakain at makatulog dahil sa labis na pagdadalamhati. Nilamon din siya ng matinding pagsisisi dahil sa mga ginawa niyang kasalanan. Nasa huli talaga ang pagsisisi dahil hindi niya na kailanman mayayakap pa ang mga magulang. Hinding-hindi niya na masasabi sa kanila ang salitang patawad. Jelay, kailangan mo nang tanggapin na wala na sila. Kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Lalo na ngayong kailangan mong i-take over ang kumpanya bago pa itong makuha ng tiyahin mo. Wala na akong pakialam sa kung anong gagawin nila, Mike. Hindi ko rin alam kung paano patatakbuhin ang kumpanya. At isa pa, ano pang dahilan para lumaban ako? Wala na ang mga magulang ko. Hindi ka pwedeng sumuko na lang ng ganito, Jelay. Hindi matutuwa ang mga magulang mo kung pababayaan mo lang ang mga pinaghirapan nila para bigyan ka ng magandang buhay. At nandito ako para tulungan ka. Dahil nangako ako sa mga magulang mo na gagabayan kita kung may masama mang mangyari sa kanila. Hindi ko na alam, Mike. Wala na sila, Mami at Daddy. Hindi ko na kakayaning mag-isa. Diyan ka nagkakamali, Jelay. Kakayanin mo kung gugustuhin mo. Kahit wala na ang mga magulang mo, may mga nangangailangan pa sa'yo at yun na yung mga tauhan sa kumpanya. At isa na ako ron. Pilit na ipinaintindi ni Mike kay Jelay ang responsibilidad na kailangan niyang hawakan. Ngunit tulala lamang ang dalaga. Wala talaga itong balak na tulungan sila. Kaya nangangamba siyang kapag ang kapatid na ni Samuel ang aagaw sa kumpanya at ibang ari-arian ng pamilya. Subalit naiintindihan ni Mike kung gaano kahirap ang desisyon para kay Jelay, na hindi nito kakayanin ang humawak ng ganong kalaking responsibilidad matapos mawala ng magulang. Sa mga sumunod pang araw, hindi pa rin bumangon si Jelay, habang nanatili pa rin si Mike doon para gabayan siya. Binigyan niya pa ito ng espasyo para makapag-isip-isip, ngunit wala pa rin sa katinuan ng dalaga. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Ito ay si Leonora, ang malditang kapatid ng kanyang ama na gustong kunin ng kumpanya. At matapos malaman ang trahedyang nangyari kay Samuel at Leia, alam niyang yun na ang pagkakataon niya para maagaw ang lahat. Jelay, hindi mo kakayaning patakbuhin ang kumpanya ng ama mo. Wala ka namang ibang alam kundi magwaldas, di ba? Babagsak lang ang kumpanya sa kamay mo. Madam, hindi ikaw ang magdedesisyon dito. Ang desisyon na kay Jelay pa rin bilang tagapagmana ng mag-asawa. May hawak akong matibay na kasulatan na matagal nang hinanda ni na Sir Samuel at Ma'am Leia kung sakaling mapahamak sila. Alam ko, Mike. Pero tingin mo ba capable ang batang ito sa pagiging CEO? Wala siyang kakayahan pero ako meron. Dahil matagal na ako naglilingkod sa kapatid ko. Kaya pwedeng-pwedeng ako ang pumalit sa pwesto. Hindi pa man capable si Miss Jelay ngayon dahil sa estado ng pag-iisip niya, lalo na dahil sa trahedyang ito. Pero nasa legal na siyang edad at pwede ko siyang gabayan. Hindi naman tamang pilit mong iluluklok ang sarili mo sa pwesto. Hindi patas yun. Ah, talaga? Ikaw ang gagabay? Para ano? Para manipulahin siya at balang araw mapunta sa iyo ang kumpanya? Nababasa ko na ang mga kinikilos mo, Mike, pero hindi mo ako maloloko. Kung may pagkakatiwalaan dito, ako yon bilang kapatid ni Samuel at tiyahin ni Jelay. Hindi ako katulad mong tuso, Miss Leonora. Wala akong anumang pinaplano para lukuhin ang mga taong tumulong sa akin. At pwede ba, irespeto mo naman ang nararamdaman ng pamangkin mo. Ikaw ang tiyahin pero mas inuuna mong problemahin ang kumpanya kaysa makiramay. Sa gitna ng pagtatalo ng tauhan at ng tiyahin, nakaupo sa sofa si Jelay habang tulala pa ring nakatingin sa sahig. Halos hindi na siya kumukurap. Tila isang robot na kailangan mong pindutin para gumalaw. Ngunit nang marinig niya kung paano siya maliitin ng tiyahin, may kung anong kumurot sa dibdib niya.
Alam niyang totoo naman ang sinabi nito, na wala siyang kapasidad para patakbuhin ang isang kumpanya at siya lang mismo ang magpapabagsak nito. Duwag din siyang harapin ang ganong kakomplikadong trabaho at ayaw niyang makulong sa sitwasyong yon. Sa huli, kailangan niya pa ring magdesisyon alang-alang sa ibang taong umaasa sa kanya at para tumigil na ang kanyang tiyahin. Para maging patas ang lahat, hayaan kung ang board of directors ang bumoto sa kung sinong pipiliin nilang mag-handle ng company. Yun na lang ang tanging paraang naiisip ko para matigil na ang kaguluhang to. That's good, Jelay. Hayaan mo ang mga nakatataas sa iyong magdikta at pumili sa ating dalawa kung sino ang mas nararapat. Kung ang isa bang tagapagmana na batugan o ang kapatid na marami ng napatunayan. Nakangiti namang lumapit si Leonora sa pamangkin at pasimple nitong niyakap at binulong sa kanya ang salitang condolences. Ngunit hindi ramdam ni Jelay ang pakikiramay ng tiyahin. Ramdam niya lang ang kasakiman nito. Gustuhin niya man itong labanan, subalit alam niyang simulat sa pool, talo na siya. Umalis naman ng tiyahin at naiwan siyang kasama ang katiwalang si Mike na hindi maipintang mukha dahil sa desisyong binitiwan niya kanina. Jelay, delikado yung ginawa mo. Alam mo bang pwedeng bilhin ng tiyahin mo ang boto ng board of directors? Binigyan mo lang siya ng mas malaking advantage at sa huli baka siya pa rin ang manalo. Makukuha niya ang kumpanya at makokontrol ang lahat. Maging ari-arian ninyo. Gusto mo ba mangyari yun? Sinabi ko na sa iyo, Mike, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa mga bagay na yan. Since kapatid siya ni Dad, hindi naman siguro mapapahamak ang kumpanya sa kamay niya, di ba? Yan ang hindi natin alam. Pero kung sakaling siya ang papalit sa ama mo, ihanda mo na lang ang sarili mo sa kahihinat na ng desisyon mo. Ginawa ko na rin ang lahat para tulungan ka. Ipinaintindi ko na sa iyo kung anong realidad ang haharapin mo pero dahil ayaw mo talaga, wala na rin akong magagawa. At hindi na rin ako magtatagal dito dahil siguradong aalisin niya na rin ako sa kumpanya. Nakita ni Jelay ang lungkot sa mukha ni Mike. Nakaramdam siya ng awa rito. Hindi niya naisip na may mapapahamak sa desisyong pinili niya. Ngunit huli na para bawiin yon dahil nagsimula na ang laban. At kalaunan, nangyari nga ang kinatatakutan niya. Ang tiyahin niyang si Leonora ang pumalit sa pwesto ng ama bilang CEO at ito na ang magpapatakbo nito. Wala ni isang botong nakuha si Jelay dahil kalat na sa kumpanya ang mga nagawa niyang kahihiyan na isa siyang batugang anak ng mayamang mag-asawa. Dahil doon, hindi niya na muling nakita ang tauhang si Mike nang palitan nito ni Leonora. Gustuhin niya mang kontrahin yun, ngunit hindi siya pakikinggan ng sakim na tiyahin. Matapos ang pangyayaring yon, inakala ni Jelay na makakahinga na siya ng maluwag dahil sarili niya na lang ang poproblemahin niya. Subalit hindi niya inakalang may isa pa palang bagyo ang darating. Dahil isang gabi habang papauwi siya ng mansyon, hinarangan siya ng mga gwardya at hindi siya pinapasok. At dito, nagulat siya nang lumabas ang tiyahin mula sa loob. Anong nangyayari dito, tita? Bakit nila ako hinaharangan? Oh, hindi pa ba nakakaabot sa iyo ang balita, dear? Well, I'm sorry to inform you, pero wala ka ng karapatang umuwi sa mansyong ito. Sa kadahilan ng property ito ng kumpanya. And since ako na ang CEO, ibig sabihin, may karapatan ako sa management at pwede kitang i-kick kahit kailan ko gusto. Walang iya ka! Napakasakin mo! Dinamay mo pa ang tirahan namin! Pero hindi ako papayag na ganituhin mo na lang ako. May karapatan pa rin akong angkinin to dahil ako ang tagapagmana ng pamilya. Huwag ka na magsayang ng lakas, Jelay. Hindi mo gugustuhin kalabanin ako. Ang mabuti pa, kunin mo na mga gamit mo at huwag ka mag-alala. Nag-book ako ng magandang 5-star hotel para sa'yo. Pero good for 1 week lang. After that, bahala ka na sa sarili mo. Gustuhin man lumaban ni Jelay, ngunit dahil wala siyang sapat na kaalaman sa mga bagay-bagay, wala na siyang nagawa. Napasigaw na lang siya ng malakas na matagal niya nang kinikimkim. Tinalikuran naman siya ni Leonora habang pinaghahagis nito ang mga bagahe niya sa labas. Nanlumo siya dahil doon. Alam niyang kapag nasa labas na siya ng mansyong yon, mag-isa niya nang haharapin ang mundo. At ang masaklap, hinding-hindi niya kakayanin ang maghanap ng bagong tirahan.
Ayaw niya namang pumunta sa sinasabi ng tiyahin na hotel dahil alam niyang ipapahiya lang siya nito. Sinubukan niya na lang na lumapit sa mga kaibigan ngunit sa kasamaang palad, wala ni isang handang tumanggap at tumulong sa kanya. Mas lalo siyang nasaktan nang mapagtantong wala siyang tunay na mga kaibigan. Ginamit lang siya nung mga panahong marami siyang pera at ngayong siya na ang nangangailangan, tinalikuran siya ng mga ito. Naiyak na lang si Jelay habang binabagtas ang madilim na eskinita. Pilit na naghahanap ng boarding house na matutuluyan dahil may sapat pa siyang naitabing pera. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, natigilan siya nang makita ang mga kalalakihan sa kantong nakatingin sa kanya sa hindi kalayuan. Nakaupo ang mga ito sa tabi habang nagiinuman at nagsasalo-salo sa isang maliit na pulutan. Nakaramdam naman siya ng matinding takot nang nagtinginan ng mga ito at ngumisi. Alam ni Jelay na nagkamali siya ng lugar na pinasukan. Unti-unti siyang napaatras pabalik sa dinaanan. Ngunit mabilis na kumilos sa mga lalaki at tumakbo papalapit sa direksyon niya. Mabilis ding tumakbo si Jelay na iniwan na ang mga bagahe niya at sumigaw ng saklolo. Umaasang may makakarinig sa kanya. At nang akala niyang katapusan niya na ng mga oras na yon, mabuti na lang at may napadaang isang lalaki. Mabilis siyang lumapit dito at humingi ng tulong. Hindi naman nagdalawang isip ang lalaking tulungan siya at hinila siya papalayo sa delikadong eskinita. Dinala siya nito sa kabilang kanto kung saan maraming mapagtataguan ng mga abandonadong bahay. Nang makalayo sila, nakahinga na ng maluwag si Jelay na pawis na pawis. Miss, bakit ka ba dumaan doon? Hindi mo ba alam na napakadelikado ng kantong yun para sa mga babae? Lalo na sa ganitong disoras ng gabi? Pasensya na po. Hindi ko alam kung nasan ako. Naliligaw na rin ako kakahanap ng matutuluyang boarding house. Mabuti na lang at naabutan kita. Paano na lang kung hindi? Tsak na mabibiktima ka ng mga masasamang tao ron. Nga pala, hindi ka ba nasaktan o nasugatan? Hindi naman po. Nakatakbo ko mula sa kanila. Pero yung mga bagahe ko, naiwan ko na dahil sa takot. Kaya lang nandun yung mga halaga kong gamit. Paano na ako ngayon? Wala ka bang pamilyang matatawagan, miss? Baka makahingi ka ng tulong sa kanila. Wala na akong pamilya. Parehong namatay ang mga magulang ko. Habang yung tirahan ko naman, inagaw ng tiyahin ko. Kawawa ka naman pala. Kung ganun, hayaan mo munang tulungan kita. Kung papayag ka, pwede kitang dalhin sa bahay namin at doon ka muna makitira pansamantala. Sigurado ka ba? Baka makaistorbo ko sa inyo at sa pamilya mo. Tsaka hindi naman tayo magkaano-ano. Ayos lang, miss. Hindi naman yung problema kaysa naman iwan na lang kita rito. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Pero ikaw ang bahala magdesisyon, ha? Hindi naman kita pipiliting sumama sa akin eh. Salamat. Wala na rin akong choice ngayon dahil buong araw na ako naghahanap ng matitirahan. Pero wala talaga eh. Kung yan ang gusto mo, sige sumama ka sa akin. Isasama kita sa munti naming tahanan. Sa kabila ng takot ni Jelay na magtiwala sa ibang tao, iba naman ang naramdaman niya sa binatang tumulong sa kanya. Magaan lang at walang halong kaba. Alam niyang isa yung malaking pahiwatig na ligtas siya sa piling nito. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at sumama sa binatang nagngangalang Lorenzo. At walang ideya si Jelay na ito ang taong magpapabago sa kanyang buhay. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakarating na sila sa isang lumang ancestral house na sakto lang ang laki. Nasa labas pa lang sila, napakurap na si Jelay ng pagmasda ng bahay. Hindi niya naman ito hinuhusgahan ngunit parang ngayon lang siya nakakita ng ganong klaseng bahay. Tila katulad ito ng mga nakikita niya sa history books. Dinala niya na si Lorenzo papasok ng bahay at doon bumungad sa kanila ang mga magulang niyang nakaupo sa sala habang nanonood ng TV. Nasurpresa naman sila na makita ang magandang babaeng kasama ng anak. Nay, Tay, magandang gabi. Good evening po sa inyo. Oh, Lawrence, sino itong magandang dilag na to? Nobya mo ba? Aba, sobrang ganda. Sa wakas anak, magkakaroon na ako ng apo. Nay, Tay, kalma lang po. Nagkakamali ko kayo ng iniisip. Hindi ko po siya girlfriend. Sa katunayan, nagkita lang po kami sa isang eskinita.
Hinahabol po siya ng masasamang lalaki at mabuti na lang natulungan ko siya. Ay talaga, kawawa naman palang dalagang ito. Mabuti na lang at ligtas kang dinala ni Lawrence dito. Pasensya na kung napagkamalang ka naming girlfriend ng anak ko ha. Wala pa kasi itong naipapakilalang babae sa amin eh. Sayang naman. Sobrang ganda sana na magiging manugang namin. Ay, biro lang iha. Pero salamat sa Diyos at ligtas ka. Nasaan ba ang pamilya mo? Wala na siyang pamilya, Tay. Kaya ako po siya dinala dito dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Grabe naman ang hirap na dinanas mo iha. Pero huwag ka mag-alala. Tanggap ka namin dito. Kumain ka na ba? Halika muna sa kusina. May mga ulam pag natira na niluto ko kanina. Hindi pa po ako kumakain simula kaninang umaga. Naku, hindi maganda yan, iha. Malilipasan ka ng gutom yan. Ano palang pangalan mo? Jelay na po ang pangalan ko, pero tawagin niyo na lang po akong Jelay. Ay, napakagandang pangalan, bagay sa malanghel mong mukha. At ako naman si Olga. Ito naman ang asawa kong si Diosdado. Huwag ka mahihiya sa amin ha. Kami muna ang pamilya mo. Napangiti naman si Jelay sa mainit na pagtanggap ng mga magulang ni Lorenzo. Ramdam niyang napakabait nila sa mga bisita. Pinaupo naman siya sa hapag at hinainan siya ni Nanay Olga ng mga gulay tulad ng ginisang sayote, ginisang kalabasa at iba pang klase ng gulay. Hindi pa nakakatikim si Jelay ng mga ganong putahe. At baka sa mukha niya na hindi niya ito gusto dahil sanay siya sa mga sosyal at masasarap na pagkain. Subalit dahil sa matinding gutom, hindi na siya nag-inarte pa. Mabilis niyang kinuha ang kutsara at nilantakan ng mga ulam kasabay ng kanin. Nagulat naman sila Lorenzo at mga magulang niya na makita siyang walang tigil sa pagkain. Oh, daan-daan lang Jelay, baka mabilaukan ka. Heto ang tubig mo. Pasensya na po. Sobrang sarap po nito mga gulay. Mabuti naman at nagustuhan mo, iha. Ako ang nagluto niyan, ha? Basta luto ng asawa ko, walang dudang masarap yan. Nagkatuwaan naman sila sa hapag habang kumakain si Jelay na nakadalawang plato na ng kanin. Namangha nga si Lorenzo na makitang malakas pala itong kumain. Sa kabila nito, may bumaba naman mula sa hagdanan na nagising dahil sa kaingayan sa baba. Ito naman ang nakatatandang kapatid ni Lorenzo na si Grace. Nang pumasok ito sa kusina, naningkit ang mga mata nitong makita si Jelay. At sino naman ang babaeng ito, Lawrence? Gising ka na pala, Ate Grace. Ito nga pala ang kaibigan kong si Jelay. Pinatuloy ko muna siya dito sa bahay dahil wala siyang ibang matutuluyan eh. At muntik na may mangyari masama sa kanya kanina. Ganun ba? So mangungupahan siya dito? Hindi na kailangan, Ate Grace. Pansamantala lang naman siya dito eh. Magandang gabi po sa inyo. Tumangulang si Grace bilang tugon kay Jelay. Baka sa mukha nito na hindi siya natutuwa na meron na namang bagong bisita sa kanilang bahay. Naiinis kasi ito sa mga nakaraan nilang bisita. Lalo na ang kanilang mga kamag-anak na gulo lang ang dala at perwisyo pa. Matagal na nitong pinagbawalan ng kapatid na magdala ng mga kamag-anak o ng mga estranghero para makaiwas sila sa gastusin. At nang makita niya si Jelay, hindi maganda ang kutob niya rito. Ngunit hinayaan niya na lang muna itong makitira nang marinig mula kay Lorenzo ang nangyari sa dalaga. Kinabukasan, nagising naman si Jelay sa dulong kwarto na pinahiram sa kanya. Maliit na kwarto lang ito na sakto lang ang iisang kama. Ngunit malinis naman. Subalit dahil hindi siya sanay sa ganong klaseng kapaligiran na puro kahoy at may mga alikabok sa bawat sulok, hindi niya maiwasang mangamba habang iniisip na baka may mga gagambang gumagapang sa kanya. Mabilis naman siyang tumayo at lumabas ng pinto. Sumalubong naman sa kanya sa tapat na kwarto si Lorenzo na kalalabas lang din. Oh, gising ka na pala, Jelay. Good morning. Kumusta naman ang tulog mo? Good morning, Lawrence. Maayos naman ang tulog ko. Yun lang medyo makati yung hinihigaan kong bedsheet. Okay lang ba kung ipalaba ko yun? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Ipapalaba ko yan kay Nanay Olga. Matagal na rin kasing walang gumagamit sa kwartong yan. Dati rin kasi ang pinaparentahan sa mga pinsan ko nag-aaral dito sa syudad. Pero hindi ko naman sinasabing hindi maganda. Komportable ako at naging mahimbing ang tulog ko kagabi. Tsaka gusto ko ulit magpasalamat sa tulong mo at ng pamilya mo.
Naku, walang anuman, Jelay. Ang mahalaga, ligtas ka at nasa maayos na lagay. Nga pala, nangiram ako ng mga damit kay Ate Grace para magamit mo. Salamat Tito Lawrence. Ibabalik ko rin to sa kanya kapag nakuha ko na yung ibang gamit ko na naiwan sa bahay. Salamat din sa ate mo sa pagpapahiram. Okay lang yan, iramin mo lang. Pero Jelay, gusto lang kitang balaan tungkol kay ate ha. Huwag ka lang magpapasaway dito sa bahay dahil bungangera talaga siya. Konti lang kasi ang pasensya nun at mabilis magalit. Kaya umiwas ka na lang gumawa ng hindi tama habang wala ako dito. Ganun ba? Sige, behave lang din naman ako. Huwag ka mag-worry. Sumunod naman si Jelay sa mga habilin ni Lorenzo na siyang nakakaalam sa takbo sa loob ng kanilang pamamahay. Pagkatapos nilang mag-agahan, doon na nagpaalam si Lorenzo na aalis para magtrabaho. Naiwan naman si Jelay kasama sila Nanay Olga at Tatay Diosdado na naglilinis sa kusina. At kahit hindi siya sanay sa ganon, napilitan siyang humawak ng sponge para hugasan ang mga plato sa lababo. Natatakot din kasi siya sa tingin ni Grace habang nagpapakain nito sa kambal na anak. Matapos siyang maghugas, nakaramdam siya ng pananakit sa mga kamay at naiinis siyang tignan ng mga palad na nagkaroon ng mancha dahil sa masebong plato. Jelay, ingatan mo ang damit kong yan ha. Bagong bili ko pa yan sa Divisoria. Okay, iingatan ko po ito Ate Grace. At pakiugasan na rin pala itong mga plato na kinainan ng mga bata. Iatid ko pa sila sa campus. Sa mga unang linggo ni Jelay sa bahay ng pamilya ni Lorenzo, naging maayos naman ang pananatili niya. Ngunit hindi niya maiwasang mainis kay Grace na pasimple siyang ginagawang katulong. Tumutulong naman siya kahit papano bilang pasasalamat sa libreng pagpapatuloy sa kanya. Subalit hindi niya matiis na tinatrato siyang mababa ni Grace. Minsan na siya nitong pinag-floorwalk sa sahig at dahil sa takot nga niyang mabungangaan, sinusunod niya na lang. Noon, hindi siya kailanman nakahawak ng mga walis tingting o pamaypay. Ngunit sa pamamahay na yon, halos walis na lang ang hawak niya bawat oras. Isang hapon, maaga namang dumating si Lorenzong nadatnan si Jelay na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa labas ng bahay. Nilapitan niya naman ang dalaga at binawi ang walis tingting. Bakit ikaw nagwawalis dito, Jelay? Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Dapat magpahinga ka lang sa loob ng kwarto mo. Ano kasi, hindi ko matanggihan yung utos ni Ate Grace. Ay, ang babaeng yun talaga. Maghintay ka lang dito kakausapin ko siya. Naku, wag na baka isipin niya pang nagsumbong ako sa'yo. Huwag ka matakot, pagsasabihan ko lang siya. Ayoko lang ginagawa kanyang sunod-sunuran dito sa bahay tulad ng ginagawa niya sa iba naming bisita. Pumasok naman si Lorenzo sa loob ng bahay at sumunod si Jelay na iniwan muna ang walis. Sa loob naman, nakaupo si Grace habang nagtatahi ng uniforme ng anak at nagulat siya sa biglang pagdating ni Lorenzo. Kita niyang baka sa mukha nito ang pagkadismaya at alam niya na kung saan patungo ang usapan. Ate Grace, hindi ba sinabihan na kitang wag mong utos-utusan si Jelay dito sa bahay? Kita mo namang hirap siyang kumilos eh. Saka nagluluksa pa siya sa pagkawala ng magulang niya. Ano bang pinuputak mo, Lawrence? Hindi naman siya lumpo para hindi kumilos. At hindi nakakamatay ang pagwawalis lang sa labas. Tsaka kung ano mang problema niya, labas na tayo dyan. Pero hindi pwedeng uupo na lang siya at magpapakasenyorita dito. Ate naman, hindi mo ba naiintindihan? Bisita ko siya eh. Ako nagpatuloy sa kanya rito. Irespeto mo naman yun. Nakakaya kay Jelay na nagmula pa sa mayamang pamilya. Anong gusto mong sabihin, Lawrence? Na kinakawawa ko yung babaeng yan? Aba, kung hindi ko yan uutusan, hindi nga yung kikilos eh. Parang robot lang, walang kusa, puro pa cellphone. Huwag mo nga akong sinasabihan, Lorenzo ha? Dahil ako pa rin ang nakakatanda rito. Ganyan ka eh. Lagi mong ginagamit ang katandaan mo para maliitin ako. Pero ngayon, gusto ko nang matigil tong pang-aalipusta mo. At gusto ko ipaalala sa'yo na akong bumubuhay sa inyong lahat dito. Nagkaroon ng alitan ng magkapatid na parehong ayaw magpaawat. Pilit naman silang kinausap ng mga magulang na sinabihan silang kumalma. Maya-maya pa, naimasmasa na sina Lorenzo at Grace na naupo na sa sala. Nahiya naman si Jelay dahil siya pa ang naging dahilan ng pag-aaway ng magkapatid. Mabuti na lang at nagkaayos na ang dalawa at nagkasundo na. Sumunod na si Grace sa gusto ng kapatid na wag utusan ng dalaga. Naiinis man siya, ngunit wala siyang magawa. Ayaw niya lang din mawala ng suporta dahil nag-aaral pa ang kambal niyang anak. Si Jelay naman,
Nakahinga na ng maluwag dahil hindi na siya ulit mamanduhan ni Grace. Salamat, Lawrence. Hindi ko inaasahan na gagawin mo yun para sa akin. Inaway mo pa ang ate mo. Dapat lang kita ipagtanggol dahil kilala ko na ang ugali niya eh. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka na nung gagambalain. Basta take time lang na magpahinga at para magkaroon ka ng oras na makapag-isip-isip sa kung anong gagawin mo sa buhay. Oo, susulitin ko ang oras para magpahinga. Pero hindi lang talaga ako makapaniwala na may taong katulad mo na handa akong ipagtanggol. Siyempre naman, kaibigan ang turing ko sa'yo. Hindi ka na ibang tao sa akin. Kaya huwag ka na magtaka. Basta nandito ako, walang mga api sa'yo kahit ang bruhang ate ko. Ikaw talaga? Kaya ka nababatukan kasi pasaway ka rin. Doon naman nagsimulang maging malapit sa isa't isa sina Jelay at Lorenzo. Sa simple nilang kwentuhan at pagbibiruan, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. At hindi maitatanggi ni Jelay na nahuhulog na siya sa binata. Ngayon lang siya nakakita ng isang lalaki na walang pag-aalinlangan na ipakita sa kanyang mahalaga siya. Sa paglipas ng mga buwan, ang inaakalang pansamantalang panunuluyan na uwi sa permanenteng pagtira ni Jelay. Dahil sa kahirapan na dinanas niya, alam niyang hindi niya kakayaning mabuhay mag-isa. Kaya napagpasyahan niyang mamalagi na lang sa bahay ni Lorenzo. At lumalim naman ang pagtingin nila sa isa't isa. Hanggang sa nauwi na sila bilang magkarelasyon. Tinanggap naman ni Nanay Olga at Tatay Diosdado ang kanilang sitwasyon. Ngunit may isang hindi masaya para sa kanila. Walang iba kundi si Grace na nakikitang ginagamit lang ni Jelay ang kapatid. Mula kasi nung maging nobya na ito ni Lorenzo, halos hindi na kumikilo sa loob ng bahay. Puro na lang ito pagkulong sa kwarto at pagse-cellphone. Walang ibang trabaho. At ang kinaiinisan ni Grace, sa tuwing sumasahod ang kapatid, palagi nitong binibilhan si Jelay ng mga luho nito. Minsan, kulang na ang inaabot para sa bahay dahil mas pinili nito ang mga walang kwentang pangangailangan ng girlfriend. Isang gabi, hindi na nakapagtimpi si Grace na magbunganga nang makita ang dalawa na umuwi galing sa date at may dalang mga pagkain. Aba, ang sarap naman ng buhay niyong dalawa. May pamansari pa kayo wala na nga makain dito sa bahay. Lawrence, nasa na ang allowance para sa groceries? Hindi na sapat ang inaabot mo simula na magka-girlfriend ka. Ano, uunahin mo na lang lahat ng luho niyan? Ano bang pakialam mo sa amin, ate? Tsaka pera ko naman ang ginagastos para dito Hindi ko na kailangan mag-abot ng allowance dahil ako na mismo ang bibili ng grocery bukas pagdating ng sahod ko. At bakit hindi mo na dinadaan sa akin? Para ano? Para ipamukhang irresponsable ako sa pagbabudget? Sumusobra ka na rin, Lawrence. Lagi mo na lang pinapanigan ng babae niyan. Oo, dahil wala na akong tiwala sa iyo mula nang malaman kung bumalik ka na naman sa kalukuhan mo. Akala mo hindi ko alam yung pagsusugal mo sa mga online gambling? At sino nagsumbong sa'yo? Yang si Jelay? Gumagawa lang yan ng kasinungalingan para siraan ako. Totoo naman ang sinasabi ko, Ate Grace. Nakita kitang nagsusugal dyan sa cellphone mo. Nagsasayang ka lang ng pera sa halip na ipambili ng bigas at ulam. Hoy, ano nagsasayang? At least ako, paldo pag jumakpat. Pero ikaw, ano bang ambag mo dito sa bahay? Puro ka lang naman buka, kakain, tulog at hingi ng luho sa kapatid kong binibilog mo lang. Kita mo? Huli ka rin sa bibig mo, ate. Kaya tama lang ang desisyon kong humawak ng pera. Pero bibigyan pa rin kita para panggastos mo sa mga bata lalo na sa gastusin nila sa school. Hindi na ako magpapaabuso ulit sa'yo dahil ang kapatid kita. Pasalamat ka nga at mabait pa rin sa'yo si Lawrence. Dahil sa totoo lang, hindi niya na responsibilidad ang mga anak mong yan. Ikaw ang nagpakasarap na gumawa ng bata tapos iaasa mo sa iba? Sino bang mas pabigat sa ating dalawa? Ikaw na bruha ka? Anong sinabi mo? Naging palaban naman si Jelay na may lakas na ng loob na sagot-sagutin si Grace. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit sila nagsabunutan. Para silang mga pusa na nagkakalmutan gamit ang kanilang matatalas na kuko at naghihilahan pa ng mahabang itim na buhok. Katulad ng eksena ngayon na nagkakapikunan na naman dahil nasaktan si Grace sa ginawa ng kapatid. At dumagdag pa si Jelay na parang nagsasaboy ng alkohol sa mahapding sugat ni Grace na hindi pa naghihilom. Ang kwento naman ng nakaraan ni Grace ay masalimuot. Siya ang nakatatandang kapatid sa pamilya na dating bumubuhay sa kanila.
Nagtatrabaho siya bilang isang waitress sa isang kasino at may sapat na kita para mabili ang gusto ng pamilya. At dating siya ang nagpapaaral kay Lorenzo kaya ito nakapagtapos ng kolehiyo. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang kliyente na nag-alok sa kanya ng isang trabaho na labas sa pagiging waitress niya. Dahil sa tukso ng malaking halagang pera, isinuko niyang sarili niya kapalit nito. Subalit hindi niya inaasahang mahuhulog ang loob niya sa kliyente. At nang may mabuo sa sinapupunan niya, inakala niyang yun na ang magbabago sa kanilang relasyon. Ngunit sa kasamaang palad, tinalikuran siya ng lalaki at iniwang luhaan kasama ng kambal na mag-isa niyang bubuhayin. Kaya nang banggitin ni Jelay ang tungkol sa mga anak niya, hindi niya maiwasang magalit at doon nagkagulo ulit sila sa bahay. Nang maawat na silang dalawa sa pagsasabunutan, pilit na kumalma si Grace dahil nagdidilim na ang paningin niya sa estrangherong nilaso ng utak ng kapatid niya. May mga kamalian man siya sa buhay, ngunit hindi niya kailanman inaabuso ang kabaitan ng kapatid. Dahil ito ang tumutulong sa kanya para buhayin ang mga anak niya nang mawalan siya ng trabaho. Matatanggap ko mga paninira mo sa akin, Jelay. Pero wag na wag mo idadamay ang mga anak ko dahil baka mapatay kita. Ate, tama na nga. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Kung may nakakayaman dito, yung babae mong saling pusa, palamunin at batugan. Leche! Nang umalis si Grace, naiwan si Jelay kasama sina Lorenzo at ang mga magulang nito na dismayado sa nangyayari sa kanilang dalawa. Umasa silang magkakaayos pa ang dalawa mula sa mga nakaraang alitan, ngunit mas lalo lang palang tumindi. Napabuntong hininga na lang si Lorenzo na dinala si Jelay sa kwarto nito para kausapin. Hindi niya rin nagustuhan ang ginawa nitong pambabasto sa kapatid, lalo na't alam niya ang nakaraan nito. Jelay, hindi mo sana sinabi yung kay Ate Grace. Nasaktan siya dahil inungkat mo ang nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Sa totoo lang, kahit ganun si ate, isa siyang mabuting ina. Kung alam mo lang ang hirap na dinanas niya na mag-isang binuhay ang kambal. Hindi ko naman din alam. Tsaka may punto rin naman ako. Ikaw yung pinipilit niyang bumuhay sa mga anak niya. Dapat hinga niya ng sustento yung nakabuntis sa kanya. Nasaan ba kasi ang tatay ng mga batang yan? Hayaan mo na yun, love. Huwag mo nang problemahin yun. Maayos din naman to ni Ate Grace eh. At sana magkabati na rin kayong dalawa. Hindi maganda na puro na lang kayo pasaring sa isa't isa at bangayan sa loob ng bahay. Paano pag kinasal na tayo at hindi kayo magkasundo bilang maghipag? Ewan ko kung magkakabati pa ba kami ni Ate Grace. Siya naman tong ayaw sa akin. Sinubukan ko nga makipagkasundo pero ganyan siya eh. Ma-pride. Pero teka, anong sabi mo? Kasal? Seryoso ka ba talaga sa akin na papakasalan mo ko? Oo naman. Seryoso ko, Jelina. Pinaghahandaan ko ng future nating dalawa. Nakita ni Jelay ang sinseridad sa mga mata ni Lorenzo at napangiti siya dahil doon. Ngunit sa likod ng mga ipinakita niyang ngiti, meron siyang tinatagong kaba at takot. At yun ay dahil meron siyang tinatagong malaking sekreto. Mula nung maging sila ni Lorenzo, sinubukan niyang tanggapin na baka yun na ang bagong buhay niya. Ang manirahan ng simple at matiwasay. Nakita niya rin naman ang pagsisikap ni Lorenzo para ibigay ang mga gusto niyang material na bagay. Ngunit katagalan, hindi na rin siya nasisiyahan dahil hindi nito maabot ang gusto niyang branded na mga kagamitan. Allergic kasi siya sa mga second hand at mga galing sa Divisoria, lalo na sa ukay-ukay. Napagtanto ni Jelay katagalan na hindi pala si Lorenzo ang lalaki na gusto niyang makasama pagtanda. Nagustuhan niya lang ito dahil sa kabaitan at pagmamahal na pinaparamdam nito. Subalit sa huli, mas matimbang pa rin sa kanya ang pera. Dahil para sa kanya, dun siya mabubuhay at hindi sa pagmamahal. Aminado naman si Jelay na ginagamit niya lang ang binata habang may maibibigay pa ito sa kanya. Ngunit nakahanda na siya ng isang plano kung sakali mang hindi na maganda ang takbo ng relasyon nila ni Lorenzo. May lihim siyang kalandi ang mayamang lalaki na nagngangalang Trevor. Babe, kailan ba tayo magkikita? Nasasabik na ako sa'yo, alam mo ba yun? Trevor, wag muna ngayon. Busy kasi ako sa trabaho. Sasabihan na lang kita pag ready na ako makipagkita. Ano ba yan? Palagi ka na lang busy. Buti pa, tumigil ka na sa pagtatrabaho.
Handa naman akong buhayin ka eh. Sa yaman kong to, hindi mo na kailangan magpakahirap. Bolero, baka mamaya may asawa ka pa dyan. Ako pang sasabit sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, na wala akong asawa. Ikaw lang ang babae ko, promise. Kaya hayaan mo magkita tayo. Ipapakita ko sa'yo ang lahat. Sa tuwing wala si Lorenzo sa bahay, nasa loob ng kwarto si Jelay na patagong nakikipag-usap sa kanyang lalaki na si Trevor. Isa itong businessman na nagtatrabaho sa isang kumpanya. At gustong-gusto niya si Jelay dahil sa mga kwento nito tungkol sa sarili niya na puro lang pagbubuhat ng bangko. Sa gitna ng pakikipaglandian niya, naroon naman sa labas ng pintuan si Grace na nakabusangot ang mukha dahil sa babaeng wala ng ibang ginawa kundi magkulong at magbuhay prinsesa. Wala naman siyang pakialam kung mainis ito at kumatok siya ng malakas sa pinto. Hoy, Jelay! Bumangon ka naman dyan! Tulungan mo si Nanay Olga sa kusina. May lalakarin lang akong homeroom meeting ng mga anak ko. Mamaya na, may ginagawa lang ako. Anong ginagawa mo dyan sa loob? Naglalaba? Lumabas ka nga dyan kung ayaw mong kalad ka rin kita pababa sa kusina. Pasensya na po, Ate Grace. May inaayos lang akong damit sa cabinet. Sino ba kausap mo dyan sa phone mo, Jelay? Parang may iba kayatang kausap ah. Mga best friend ko yun na nangangamusta lang sa akin. Tsaka minsan, nagtatawagan din kami ni Lorenzo. Bakit mo ba tinatanong? Wala naman, pero binabalaan lang din kita na huwag kang gagawa ng anumang kabalbalan. Kapag nalaman kong niloloko mo ang kapatid ko, malalagot ka sa akin. Ano ka ba naman, Ate Grace? Lahat na lang pinagdududahan mo. Umaayos na nga ako dito para matanggap mo eh. Siguraduhin mo lang, Jelay, kasi malakas ang pang-amoy ko. Hindi ako nagkakamali pag nakakaramdam ako ng hindi tama. Lumipas pa ang ilang buwan at nag-isang taon na si Jelay sa puder ng pamilya. Doon, nasubukan naman ang katatagan nila nang mawala ng trabaho si Lorenzo dahil nagsara ang pinagtatrabahuhan nitong restaurant. Dahil doon, wala nang nagdadala ng pera. Wala na silang makain kaya napilitan ng bawat isa sa kanila na maghanap ng trabaho para makatulong. Maliban lang kay Jelay na walang ibang plano. Nagmumukmuk lang ito at nagmamaktol dahil hindi na siya mabilhan ng skincare at ng iba pa niyang sariling pangangailangan. At dahil doon, nagkaroon na sila ng alitan ni Lorenzo. Habang sa kabilang banda, palihim na pumasok si Grace sa kwarto nito at tiyempong nadatnan niya ang cellphone na may tumatawag na lalaki. Napangisi si Grace at alam niyang yun na ang oras para ilaglag ang babaeng kinaiinisan niya sa lahat. Lorenzo, oras na para magising ka na sa katotohanan. Itong babaeng pinagmamalaki mong magaling na girlfriend, may kalaguyo palang ibang lalaki. Ano bang pinagsasasabi mo, Ate Grace? Huwag ka na mag-deny, Jelay. Nasa kamay ko ng ebidensya. Kaya pala todo tago ka nitong cellphone mo ha. May tinatago ka palang kalokohan. Tingnan mo to, Lawrence, para makita mo lahat ng kalat ng babaeng yan. Natahimik lang nung una si Lorenzo na wala pa sa wisyo dahil sa sobrang problemado. Kinuha niya naman ang cellphone na inabot ng kapatid at tinignan ang mga nilalaman nito. Parang sinaksak ang puso niya nang mabasa ang palitan ng mensahe ni Jelay at ng lalaki at bakas ang sakit sa kanyang mga mata habang tumitingin kay Jelay. Paano mo to nagawa sa akin, Jelay? Binigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Hindi pala sapat yun. Kaya ka naghanap ng mayamang lalaki. Lawrence, patawarin mo ako. Pero aaminin ko, hindi ako nakontento. At oo, ginamit nga kita kasi wala na akong choice. Minahal kita pero hindi yun sapat. Huwag ka mag-alala. Aalis na rin ako kung gusto mong palayasin ako. Ibabalik ko na lang sa iyong lahat ng ginastos mo sa akin kapag nagkapera na ako. Diyos mio, matapos mo lokohin ang kapatid ko, ganyan lang ang gagawin mo? Ang lumayas at umaktong parang wala kang sinaktan? Bruha ka talagang babae ka! Ano pa bang gagawin ko dito? Ang tumunga at hayaan kayong alipustahin ako. Siyempre lalayas na ako. Pagod na rin ako manatili sa lumang bahay na to. Batugan kang babae ka. Wala kang mararating sa buhay dahil sa katamaran mong yan. Hintayin mo ang karma mo! Matapos mahuli sa kanyang kalokohan, tinalikuran niya lang si Lorenzo na hindi na siya pinigilan. Hinayaan lang siya nitong umalis at nakahinga na ng maluwag si Jelay nang nakaalis na siya sa lugar na yun. Matagal niya na sanang hihiwalayan si Lorenzo, ngunit nahihirapan lang siya at natatakot pang tumalon sa panibagong lalaki dahil baka sumabit siya.
Subalit nang malaman na seryoso talaga si Trevor sa kanya, doon na siya kumilos at inihanda na ang sarili para pasukin ang isang panibagong pinto. Mula sa maliit na bahay, natagpuan niya naman ang sarili niyang tumapak papasok sa isang mansyon. Kasama niya rito si Trevor na hawak ang kanyang bewang habang nililibot siya sa malaki nitong tahanan. Talagang nakaramdam si Jelay ng kaginhawaan sa tabi ng mayamang lalaki. Alam niyang tama ang desisyon niya na sundin ang pansariling kagustuhan. Ngunit wala siyang kaalam-alam na may paparating pang delubyo. Isa itong karma mula sa mga taong sinaktan niya. Matapos mawasak ang puso ni Lorenzo, hindi na siya naging katulad pa ng dati. Nawala ang buhay sa kanyang mga mata at ninakaw ito ng babaeng inabuso ang kanyang kabaitan para sa pansariling interes. Nagsimula namang mag-alala si Grace nang hindi na siya kumakain at lumalabas ng bahay. Hanggang sa tinamaan ng sakit si Lorenzo at dinala sa ospital. Nanlumo naman si Grace kung papaano tutulungan ng kapatid, lalo na't may mga anak pa siyang inaalala. Subalit naghanap siya ng paraan para mapagamot ito. Ang mga magulang din nila nag-alala sa kalagayan ng anak at nanalangin silang gumaling ito at bumalik sa dati. Lumaban ka, anak. Huwag mong hayaang ilubog ka ng mga problema. Nandito lang kami sa tabi mo. Hindi ka nag-iisa sa laban. Lawrence, nandito lang din si tatay. Hindi ka namin pababayaan. Hihintayin ka namin gumaling. Nay, kayo na munang bahala magbantay kay Lawrence dito sa ward. Susunduin ko lang ang mga bata sa school. Babalikan din ako. Umalis naman si Grace na hindi makayanang makita ang kapatid na wala na sa sarili at may nakakabit na oxygen para makahinga ng maayos. Tinamaan kasi si Lorenzo ng matinding stress, anxiety at depression. Labis na naapektuhan ang kanyang mental health dahil sa sunod-sunod na problemang dumating sa kanya. Lalo na ang ginawa ni Jelay na paglalaro sa damdamin niya ang naging gatilyo para sumabog na ang kinikimkim niyang galit. Sa kabila nito, si Grace na lang ang tanging pag-asa niya sa buhay. Ang malditang kapatid niya na hindi niya pinaniniwalaan ang siyang gaganti para sa sugatan niyang puso. Sa pag-alis ni Grace, dumiretso siya sa paaralan para sunduin ang mga anak. Ngunit matapos ito, pumunta siya sa isang liblib na lugar para makipagkasundo sa isang kilalang mangkukulam. Tingin niya ay yun na lang ang tanging paraan para maipaghiganti niya ang kapatid. Ang kulamin si Jelay para pagsisihan nito ang ginawa niyang pangaapi sa kanila. Humanda ka, Jelay. Babalik ka rin para magmakaawa sa amin. Lumipas ang ilang mga linggo, si Jelay ay bumalik na sa dati niyang marangyang buhay. Ginawa siyang donya ni Trevor na niyaya siyang magpakasal. At walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Jelay yun, kaya ngayon tuwang-tuwa siyang tingnan ang mamahaling diamond ring sa daliri niya. Pakiramdam niya, guminhawa ulit ang buhay niya matapos ang mga dagok na naranasan niya noon mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. At matapos nakawin ng kanyang tiyahin ang kanilang kayamanan. Ngunit wala siyang ideya na sinusubukan pala siya ni Trevor na gustong makita kung karapat-dapat ba siyang mapangasawa. Wala siyang katulong na kinuha sa mansyon dahil gusto niyang makita kung kaya ba ni Jelay na humawak ng responsibilidad bilang asawa. Katagalan, nakita niya ang pagiging batugan nito na hindi marunong sa mga gawaing bahay. Wala itong ibang ginawa kundi ang humingi ng mga luho, humilata at manood ng mga palabas sa Netflix. Hindi maiwasan ni Trevor na maalala ang dati niyang asawa na batugan din at hindi alam kung paano siya aasikasuhin. At nang makita niyang katulad ito ni Jelay, unti-unti siyang nawala ng gana. Han, nandyan ka na pala. Oo, kadarating ko lang. Ano, may hinanda ka na bang hapunan? Hapunan? Sorry, Han. Hindi ko kasi alam kung anong lulutuin eh. Magpa-deliver na lang tayo ng pagkain. Akala ko ba marunong ka magluto? Hindi ba yun ang kwento mo sa akin noon? Marunong naman pero hindi ko lang alam kung anong lulutuin sa daming masasarap na pagkain. Tsaka isa pa, sumasakit ang mga braso ko.
Pilit na binibigyan ni Trevor ng maraming tsansa ang dalaga ngunit mukhang hindi talaga ito nagbago. Hanggang sa napagod na siya at kinumpronta na ito na hindi siyang babaeng hinahanap niya. Nasaktan naman si Jelay na pilit humingi ng isa pang pagkakataon para patunayan ang sarili niya. Ngunit hindi na nagbigay pa ang lalaki dahil sapat na para malaman niya na isa siyang batugang babae. Nang dahil doon, pinalayas niya si Jelay na desperadang nagmakaawa sa kanya ngunit hindi na siya muling nilingon ng lalaki. Napilitan siyang sumuko at bumalik na naman siya sa pagiging palaboy. Sinubukan niyang habulin ulit ang tiyahin niya para humingi ng tulong, subalit hindi rin siya nito kinilala. Kaya hindi nagtagal, natagpuan ni Jelay ang sarili niya sa isang maruming trabaho. At yun ay ang pagbebenta ng kanyang laman para lang magkaroon ng pera at mabuhay ang sarili. Ngunit sa kabila nito, doon na nagsimulang dumating ang isang sumpa sa kanya. Isa itong klase ng sumpa na sisirain ang kanyang pag-iisip. Bawat minuto, maririnig niya mga nakakatakot na bulong na yayanig sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, matapos niyang gawin ang trabaho para sa isang kliyente, nasa banyo siya para ayusin ang sarili. Subalit doon, nagulat siya nang may marinig siyang mga nakakatakot na bulong. Pilit niyang inaayos ang sarili at iniisip na dala lamang yon ng malikot niyang imahinasyon. Ngunit hindi tumitigil ang bulong at unti-unti nang sumasakit ang tenga niya. Hanggang sa nakita niyang may dugong pumapatak dito. Anong nangyayari sa tenga ko? Dahil meron naman siyang sapat na pera, ipinatingin niya ito sa malapit na klinik at doon wala namang nakitang problema ang doktor sa tenga niya. Nagtaka naman siya doon dahil sunod-sunod ang mga naririnig niyang tunog o bulong sa tenga na parang may kung anong nasa loob nito. Pag-uwi niya naman, nagpahinga na lang siya at sinunod ang sinabi ng doktor. Ngunit nang mahiga siya, bumalik ulit ang mga bulong. Mahina ito sa simula ngunit katagalan, nagiging malakas na ito. Jelay, sino ka? Ako ang karma mo. Diyos ko, nababaliw na ba ako? Sa sobrang takot ni Jelay, hindi na siya makatulog sa loob ng ilang araw. Hindi na rin siya makalabas para makapagtrabaho. Nakulong na siya sa loob ng inuupahang kwarto. Naging praning na rin siya sa bawat tunog na naririnig niya. Kahit katok sa pinto ay kinatatakutan niya. Isang gabi naman, saglit na tumigil ang mga bulong at nakahinga siya ng maluwag. Doon ay lumabas siya ulit para maghanap ng magiging kliyente. Nang may mahanap siya, dinala niya ito sa nakasanayang motel at doon niya ito balak na huthutan. Ngunit sa gitna ng kanyang trabaho, nagulat siya nang marinig ulit ang mga bulong. Patugang ka, malandi ka, ahas ka. Tumigil na kayo! Tigilan niyo na ako! Nang dahil sa inasal niya, natakot ang lalaking kasama niya. Naguguluhan ito kung bakit siya nagsisigaw at parang may kinakausap na hindi nakikita. Nawalan ito ng gana at nagbihis na. Iniwan siyang mag-isa roon na nagsisisigaw sa paligid. Sinira mo ang gabi ko! Sino ka ba talagang hayop ka? Harapin mo ako! Nang gabing yun, hindi lang simpleng bulong ang naranasan niya. Dahil nakaramdam din siya ng mga hindi maipaliwanag na puwersa. Nagulat siya nang bigla na lang may humila sa kanyang buhok at doon nang ilabot siya nang hilahin siya nito at ihampas ng ilang beses sa dingding. Nahilo naman siya at pilit na bumangon papalabas ng kwarto. Ngunit doon, hinila siya ng hindi makitang puwersa patungo sa banyo. Tama na! Tigilan mo na ako! Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Jelay habang nananalangin na tigilan na siya nito. Nawala naman yon at dito siya tumayo para tingnan ang sarili sa salamin. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang itsura niyang magulo ang buhok at duguan. Halos hindi niya na makilala ang sarili at hindi niya na alam kung anong nangyayari. Ngunit nang tumingin siya ulit sa refleksyon sa salamin, doon ay nagpakita na ang nakakatakot na figurang gumagambala sa kanya.
at walang iba kundi ang sarili niya na merong sungay sa ulo. Napasigaw siya at doon pinagsusuntok niya ang salamin sa takot. Bakit? Bakit? Anong ginawa kong kasalanan? Nang dahil sa'yo, sinira mong buhay ng ibang tao. Ngayon, habang buhay mong dadali ng sakit na dinulot mo sa iba. Dahil sa matinding sugat na tinamo niya, nawalan siya ng malay at bumagsak sa malamig na sahig. Nang magising naman siya, natagpuan niya ang sarili sa loob ng ospital. At ang bumungad sa kanya, ang tauhan nilang si Mike na matagal niya nang hindi nakikita. Naiyak naman siya sa bisig ng pinagkakatiwalaang tauhan at inilabas ang lahat ng hinanakit. Nagpahinga naman siya sa loob ng ilang araw at nang nakakatayo na siya, naisipan niyang lumabas sa kwarto niya. Napadaan naman siya sa isang malawak na espasyo at makikita niya ang kaliwat kanang mga kama ng mga pasyente. At doon, nahagip ng mga mata niya ang isang pamilya na pamilyar sa kanya. Lawrence? Nanlumo siyang lumapit sa binata at agad siyang napaluhod. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kasalanan niya, na dahil sa kanya, humantong sa ganong sitwasyon ang lalaki. Ngayon niya na lang napagtanto na si Lorenzo ang taong may gininto ang puso na sinayang niya. At bakit ka nandito? Ate Grace, patawarin niyo sana ako. Patawad, nagsisisi na ako sa ginawa ko. Natanggap ko na yung karma ko. Kaya kitang patawarin, Jelay. Pero hindi ko malilimutan ang ginawa mong pananakit kay Lorenzo. Nang dahil sa'yo, muntik na siyang sumuko. Oo, alam kong kasalanan ko ang lahat. At humihingi ako ng tawad sa inyo. Lalo na sa'yo. Matapos niyang humingi ng tawad sa magkapatid, bumalik na siya sa sarili niyang pribadong kwarto at doon umiyak ulit dahil sa labis na pagsisisi. At sa mga oras na yon, unti-unti na siyang namulat sa lahat ng kamalian niya mula nang maliit pa siya. Naintindihan niya na kung bakit siya pilit tinuruan ng mga magulang para maging responsable. At yun ay para hindi siya mapariwara. Umaasa siyang hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Lumipas ang 5 taon, muling nakatayo si Jelay. At ngayon, sa kanya ng mismong kumpanya kung saan ipinaglaban niya ito mula sa masamang tiyahin. Nang dahil sa tulong ni Secretary Mike, nabawi niya ang lahat ng nawala sa kanya. At sa kabila nito, muli siyang bumawi kay Lorenzo at sa pamilya nito. Hindi niya man makuha ulit ang puso ng binata, ngunit patago siyang nag-iiwan ng tulong sa kanila. Yun na lang ang paraan na naiisip niya para maibsan ang bigat sa puso. At dito na nagtatapos ang kwento ni Jelay, ang batugang nobya. Ang kanyang kwento ay isang malaking paalala sa ating lahat na ang pagiging tamad hindi makakatulong upang maabot ang ating mga pangarap. Iyon ang isang kaugalian na dapat nating baguhin. Dahil kung palagi kang nakadepende sa ibang tao, hinding-hindi ka lalago at mananatili kang nakakulong sa katamaran. Kaya naman, gawin nating inspirasyon ito upang magsumikap sa buhay at gamitin ang sariling kakayahan para maabot ang rurok ng tagumpay. Wakas!